Good day mga kagulong. Sa mga bumabiyahe na dyan, madalas po ba kayo maka-encounter ng ganito? Kapag bumabiyahe po tayo, may mga times po na hindi natin maiwasan makatanggap ng indecent proposal sa platform natin. Ang ginagawa po ng iba nating kagulong ay pinopost na lang sa mga group, and yung iba naman kagulong ay hindi na lang pinapansin. So ano po bang tamang solusyon para makatulong tayo na mabawasan ang ganitong klase ng mga booking? Kagulong, in case po na magkaroon po ulit tayo ng ganitong klase ng mga booking, una pong gagawin natin is mag-screenshot po. Sunod po natin gagawin is punta po tayo sa support sa ating app, then click technical support chat. Kapag nasa technical support chat na po tayo, report na po natin yung indecent proposal na booking sa pamamagitan ng pag-attach ng screenshot. Kapag nakatanggap po sila ng multiple complaints sa isang account na nagpo-post ng ganitong klase ng booking, pwede na nila itong permanently na i-ban. So yun mga kagulong, no? Tulong-tulong po tayo para mabawasan yung mga ganitong klase ng booking. Iwasan na po natin silang i-post sa social media kasi hindi po ito nakakatulong. Sa mga gumagamit naman po sa InDrive or sa ibang ride-hailing app para mag-booking ng ganyan po, kung pwede po ba, pakiwasan na po natin kasi hindi po ito ang tamang platform para mag-book po ng ganyan. Dahil may mga dignidad po ang mga driver natin at bigyan po natin ng respeto ang bawat isa. So yun mga kagulong, no? Kapag may concern po tayo or katanungan, message lang po sa page natin. Huwag po natin itong kalimutang i-like and follow, and pati na rin po ang Laban TNVS Facebook page. Drive safe po mga kagulong. Ingat!